Napapansin ko, karamihan sa mga eskwelahan at sa mga organization ay sa tuwing sasapit ang Disyembre at magkakaroon ng isang salo-salo o party na kilala sa tawag na Christmas party ay pinapalitan nila itong Thanksgiving party. So yun ang napupunta ko ngayon sa mga ilang eskwelahan na ginagawa ng mga teachers o leader ng mga organizations na kung saan ay magkoconduct sila ng mga party sa mga bata. So bakit nila ito ginagawa? So sa isa sa mga napagtanungan ko, sa mga ilang napagtanungan ko, ito daw ay ginagawa nila upang maipa-attend ng mga magulang o ng mga parents ang kanilang anak sa mga tanong klaseng party. Siyempre, para hindi umabsent. Bakit nga daw? Kasi dahil sa kanilang paniniwala sa relihiyon nila na ang Disyembre daw ay hindi daw kapanganakan ng Jesucristo. Hindi daw yun ang totoong kapanganakan ni Jesucristo, kaya hindi sila naniniwala sa Pasko. So ito ang point ko dito, mga tagapakinig. Ako kahit dati ako isa sa Disyembre, alam din, marami nakakaalam talaga. At ako din alam ko rin na hindi talaga totoo na December ang kapanganakan ni Jesus Christ. Diba? Ito ang totoong kapanganakan ni Jesus Christ ay sa buwan talaga ng Abril o summer siya sa Israel. Kasi kung babasihan mo ang kilos at panahon na yung naghanap sila matutuluyan, yung mga pamayari na yun, ito ay nangyari sa panahon ng summer sa Middle East. So hindi talaga totoo na kung totoo talaga si Jesus Christ, hindi siya talaga totoo pinanganak sa araw ng Disyembre. So buwan siya ng Abril, so summer sa pinanganak. So ang Disyembre talaga ay hindi talaga totoo nakapanganakan ni Jesus Christ. So nasanay na lang ang mga tao na dinarpin itong selebrasyon dahil sa mga sinabulang paniniwala natin na araw ng Pasko, araw ng kapamanakan ng panahon. So andudura tayo, di ba? Sa paniniwala na iyon na kung saan ay nagsama-sama, nagtitipon-tipon mga magkakaibigan, magkakapamilya, magkakamag-anak upang i-celebrate ang Pasko. At ang Pasko, ang diwa ng Pasko ay pagbibigayan, pagmamahalan, kakakatawaran. Napakagandang mensahe dito pa. So ngayon, ito ang aking pinupunto dito. Dahil sa paniniwala ng relihiyon o sa sa atin ng pastor o sino man na namuuna sa relihiyon na ating kinaaniban na hindi dapat i-celebrate ang Pasko. At hindi na natin dapat pwede ito i-celebrate dahil hindi totoong kapanganakan daw ni Jesus Christ ang Disyembre, kaya kakalimutan na ang pag-celebrate ng Pasko na kung saan dito tayo naging masaya. Especially sa mga bata. Ngayon, paano papasok ngayon sa una sinabi ko? Dahil karamihan ngayon sa mga magulang na kung saan ay mula sa Katoliko, nag-shift sila ng ibang relihiyon at sa relihiyon na kanila sinaniban, for example, INC, Katingdaan, o Sinigihova o ano pa man, ay hindi nila sineselebrate ang Pasko. So, sa makatuwid, yung mga anak nila, dahil sa kanilang paniniwala na hindi totoo ang Pasko, hindi totoo ang ganong pinanganak si Jesus Christ, hindi na nila pinapaatin yung anak nila sa mga anumang activities ng eskwelahan gaya na Christmas party. Diba? O may mga organization na magkakaroon ng mga party sa eskwelahan sa araw ng Disyembre. Kasi sa araw ng Disyembre, alam niyo naman marami mga parties dyan. So sa buong taon, ang pinakamasayang party na naaatin natin, siyempre tayo dahil di kayo sa pagkabata, yan ay ang araw ng Disyembre. Na kung saan ay dyan ang mga party, mga games, diba? Bigay ng regalo, exchange gifts,
May mga nagbibigay sa atin mga regalo, mga ninong-ina natin noon, yung mga tito-tita natin, uncle, mga kapitbahay natin mayayaman, na may kaya sa buhay, binibigyan tayo ng regalo. Di ba? Napakasaya. Salo-salo sa pagkain, di ba? Umupunta tayo sa mga pasyalan, tapos saan yung mga pamilya, kamag-anak natin, nagkakasama-sama. So yun ang diwa ng Pasko. Nagkakaroon ng kapatawaran sa ilang mga taong nagkasala sa atin, ilang nagkakaalitan, di ba? Nagkakaroon ng kapatawaran na nagkakaroon ng pagbibigayan. Yun ang diwa ng Pasko. So kung totoo nga, kung sige, doon na tayo, hindi totoo. Ang araw ng Disyembre na kapanganakan ni Jesus Christ, hindi siya totoo. Pero bakit na lang natin ipagpatuloy at paniniwala na tuwing araw ng Disyembre, araw ng Pasko, ay isa katuparan at pagpatuloy natin ang ating nakasanayan. Nakipagdiwang ang araw ng pagbibigayan. Yan ay ang araw ng Disyembre. Ay ang panahon ng Disyembre ang araw ng Pasko. Diba? Makidyon ng time. May mga ilang mga relihiyon naman na siya-celebrate pa rin ang Pasko na kahit alam nila na hindi totoo ang Disyembre na araw ni papanapan ni Jesus Christ. May mga religion na kagaya noon, may mga iba, mga Bulagan, ibang Bulagan, ibang mga Mormons, mga sineselebrate pa rin nila Pasko, which is alam naman talaga nila na hindi totoo. Ano siyempre, na araw na panganakan ni Jesus Christ. So dapat din ang ibang religion, huwag kayong killjoy. Huwag kayong masadong binoboring nyo ang buhay ng mga miyembro ninyo dahil sa alam niyo paniniwanan ninyo. Marami nakakaalam na yan. Katoliko lang naman ang naniniwala na ang kapanganakan ni Jesus Christ ay araw ng Disyembre. Katoliko lang naman yun Diba? So, sa atin mga hindi na Katoliko o yung mga hindi na Katoliko, diba? Bakit hindi natin, diba, na gawing i-celebrate pa rin ang araw ng Disyembre na araw na pagbibigay at araw ng kasiyahan? Diba? Na tanahali, gawin na rin natin ito para sa pagiging masaya ng ating mga anak. Di lang ito sa matatanda, kundi para sa mga bata. So kung may mga Christmas party sa eskwelahan na pinapakin ng mga anak niya, ipaatin nyo. At di nyo na dapat kailangan sa mga guro, sa mga nag-organize sa mga parties, gamitin ng Thanksgiving party dahil wala naman talagang Thanksgiving party sa Pilipinas. Sa Amerika lang yun, sa ibang bansa. So binagamit nyo, parang niluloko ninyo sarili ninyo o yung mga parents para lang mapapunta ang mga anak nila, mapaten. Parang yun na niluloko sarili ninyo, ba't di na lang magpakatotoo? Christmas party, ang dali nyo naisipan na pamanahan din. Kumbaga ito ay party para sa kasiyahan ng mga bata. Masasaya ang mga bata tuwing Christmas party, alam nyo yan, dahil lagat na yung bata din kayo. Diba, naging bata rin ako, dumaanak sa mga ganyan, masaya yung nag-games kami, may mga nagbibigay ng regalo, masaya, napakasaya. Pero kung ipagdadamot mo sa mga bata, sa mga anak ninyo yan, parang napakasama na ninyong magulang. Dahil minsan lang sila mating bata. Kasi may mga inang magulang na hindi nila pinapatin ang anak nila dahil sabi ng paniniwala nila na hindi raw talaga totoo, kundi siyempre napapanganakan ni Jesus Christ. Kaya hindi sila naniniwala sa Pasko. So ano klaseng mentalidad yun? Diba? Nakasanayan natin yan na araw na Disyembre, araw na Pasko, pagbibigay, kasiyahan. Kuntinin natin. Dahil dito ba rin masaya? Minsan lang tayo minsan lang tayo mabuhay. Bakit? Di natin bigyan sarili natin maging masaya. Piliin natin maging masaya. Lalong-lalo na sa mga bata. Huwag natin ipagdadamot ang kasiyahan pa sa mga bata. Dahil minsan lang sila maging bata Para sa kanilang pagtanda, maalala nila yun. Sinabi ko na ba sa dati sa ilang mga niya, pero iba nagkagalit sa akin. Di ba? Dahil parang nagkikisipis yun, di magandang reaksyon nila. So inamin ko rin kisa po, oo, yes, I date this. But, open-minded ako sa mga ganyan. Di ako tulad ng iba na very strong na hindi talaga. So, sinasarado ko na isko, hindi. Kung saan magiging masaya anak ko, sige ko. Kung saan siya magiging masaya. Di ko sinasarado ang isip ko. Yung saan kong isip ko sa lahat. Yes, I'm 80s, pero hindi ako nagpapaka. Di ko binoboho sarili ko. Kung saan masaya doon ako.
Pero hindi ko na mapapayagan na maging anak ko o ang anak ko na magkomunyo at hindi na po pwede yan. Diba? Sa mga parties like Christmas party celebration mga English mo, okay yan. Kasi doon sila masaya yung mga bata eh. Kasi ang pinairal natin dito hindi iwan na Pasko. Napilala natin yung pagbibigay at pagmamahalan at katawaran. Diba? At pagmamahalan, yun yung pinaka-importante dito. So sana yun ang gawin natin simbolo o gawin natin inspirasyon. Diba? Para ituloy natin itong paningaway o ganitong okasyon para na rin sa kasiyahan ng ating mga anak. Masarap ang Pasko. May nagkumatakantahan ng araw din, kakainan lahat ng bahay magkain na may handaan. Dagandang tugtog, mga ilaw sa kalsada, ilaw, mga Christmas trees, di ba? Mga tao masaya, mga tao lahaniti, may mga tao may pera. Dapat nilalilap na sarili natin sa ganon. Diba? Dahil sa paniniwala lang na relihiyon? No. Huwag tayo maging sunod-sunuran sa relihiyon. Diba? Dahil na sinabi sa'yo, minsan lang tayo maging tao. Di man tayo nakawin ng karugyato. Diba? Mag-join tayo sa Christmas party kung saan naman ito ay para sa kasiyahan. Di sa atin kundi lalong-lalo na sa mga anak natin at sa mga bata. Kung sana sa mga guru din o sa mga leaders ng mga organizations yan, okay na ito na tayo ginagamit sa Thanksgiving para lang makatin sila. Pero mas maganda is mapaliwanagan natin ng mga parents na dapat maging open-minded sila sa ganitong klaseng okasyon. Dahil ito ay para rin sa mga bata. Ang Pasko ay para sa mga bata. Yan lang po at maraming salamat.